Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Gusto ko sanang tapusin yung ating pag-usapan tungkol sa HIV, no? Okay, kahit nakakatakot na po itong infection na ito. Dahil po sa huling balita, for the past 3 months, or rather yung third quarter, from July to September 2025, ang bagong na-discovery na positive sa HIV among the Filipinos are 5,500 sa loob ng 90 days. No? Meaning, okay, more than 50 Filipinos were discovered or were found out to be positive with HIV. No? Per day, ha? Per day po yan. Okay? So, well, at dahil po nabasa ko po sa kanina, no? Na today pala, December 1, is yung World AIDS Day. Well, itutuloy na lang po natin. Okay? Dahil meron po akong isi-share sa inyo na nakakatakot na naman. No? Well, alam naman po ninyo na paano tayo nakuha sa HIV, di ba? Walang iba. Through SEX. No? Okay? Pero, ang hindi lang po alam ng mga Pilipino kadalasan ay yung mga scenarios, mga circumstances, mga situations, kung paano sila nakakuha ng HIV. No? Okay? At kailangan iwasan po natin itong mga scenarios or circumstances or situations. Okay? Para maiwasan po natin yung SEX na, which is one step away from getting HIV. So, napag-usapan na po natin yung tungkol sa yung basketball tournament sa barangay, no? Okay? Yung team building kuno ng mga kumpanya, no? Okay? At ano pa? Yung mga nangyari sa tabi ng kalye, no? Sa classroom. Okay? Napag-usapan na po natin yan. Okay? At lalo yung nasa beer house, yung nagjo-join table, no, na kahit hindi ninyo kilala yung lalaki man o yung babae, mamaya kasama na po ninyo sa kama, no? Nakakatakot po yan. Okay? At itutuloy po natin yung ganyan na situations, no? Paano kayo makakuha ng sexually transmitted disease na isa dyan po ay yung HIV. So, ito po ay tungkol sa mga pasyente, no? Ay nagkaroon sila ng STD at later they were found to have HIV, no? Saan po ito nila nakuha? Well, ang kwento po nila sa akin ay sa isang party, no? Okay? At nag-inuman sila, no? Yung kaning kaibigan na lalaki rin, syempre magdala rin ng mga kaibigan niya, no? Magdala siya ng babae at saka may kaibigan rin siya ng gay, no? Okay? So, nang inuman sila at syempre at the end of the night, talagang bumigay, no? Talagang lasing na lasing at kinabukasan, well, okay na siya. Then after a few days, nagtaka po siya nga, bakit nagkaroon siya ng discharges sa kaniyang ari? Okay? So, well, nung kinuwento niya sa akin, sabi naman niya, daw siya nagkikipagtalik for the past 6 months
So, imposible na nakuha niya ito through SEX. Okay. Pero, sa kaniyang pagsususpetsya, okay, opinion po niya ito okay, although based on suspicion or speculation. Ang masasabi lang po niya ay dahil po sa during sa inuman, naalala po niya na parang parang palaging tumitingin yung sa kanya, no? Okay? So, yun lang po ang suspect niya. Kasi naalala niya nung gumising siya ng morning na yon, bukas po yung zipper niya. Well, mahirap i-incriminate yung ganito, no? Kasi wala tayong ebidensya. In fairness to ganito. Okay? Pero ito yung isa sa mga common na scenarios na madalas kong narinig. No? Kaya po lalo pag napapansin po ninyo na palagi kang tinitigan, no? At hindi masyado umiinom. Hindi sumasabay. Ayan. Isa rin yan. Yun ang sinabi ng pasyente sa akin. Na napapansin niya, hindi masyado umiinom itong palagi tumitingin sa kanya. So, ano ibig sabihin yan? Siyempre, ayaw magiging lasing para malakas pa rin para mabiktima niya yung nalasing na. So, yun ang babantayan po ninyo. Pag meron kayong mga friend ng friends na ganyan, although hindi naman ako nagsabi na lahat ng ganyan ay masama, pero sa naririnig po natin, hindi ko na mabilang. No? Kaya mag-ingat lang po kayo sa ganyan na senaryo. At ano naman ang marinig natin? Alak na naman. No? Meron din tayong mga pasyente na gano'n naman, no? Joint table. Kasi kaibigan Kaibigan niya yung babae sa kabilang table. Kaya nag-join. Ayan. Okay, sa isang resto bar. Okay? Puro lalaki sila. Yung kabila naman, may babae, may lalaki, at may ganito. Ayan. So, syempre, lasing na lasing, at yung gabi na yun, naalala niya, sinamahan siya ng ganito sa kanyang boarding house. At naalala niya, bakit mas malakas pa itong ganito kaysa sa kanya? Syempre, we can surmise na hindi masyado umiinom na naman itong ganito. Ayan. Kaya mag-ingat talaga kayo sa ganyan na scenario. Although, I'm not saying na yung mga ganyan ay mga may masamang balak or may mga sexually transmitted disease including HIV. Kadalasan sa narinig po natin ay ang kasama ng mga ganito ay mga lalaki rin. Para hindi mahiya itong mga ibang lalaki sa kanya kasi may kasama nga siyang lalaki. Pero syempre sa marinig po natin na kwento, syempre ibang target ng ganito. Okay? So, ganyan po ang mga senaryo na dapat mag-ingat po tayo. At bakit alak na naman? Kaya, sabi ko nga ang alak po ay hindi lang po masama as far as HIV infection is concerned. Masama rin talaga ito dahil pinapatay po niya yung katawan po natin. Kaya po sabi ko, ang alak po ay talagang labag sa batas ng Diyos. Kasi sinisira po ng alak yung katawan po ninyo.
Kaya po naglalasing po tayo at pag maglakad po tayo ay parang lasing kasi pinapatay ng alak yung Purkinje cells ng cerebellum, which is part of our brain. Yung Purkinje cells, yun po ang nagme-maintain ng balance habang nakatayo po tayo or habang naglalakad po tayo. Kaya pag malakas kayo uminom at hindi kayo magtigil, unti-unti pinapatay yung Purkinje cells, unti-unti nawawala yung Purkinje cells sa brain po ninyo at makikita po natin sa mga chronic alcoholics na kahit hindi na po sila nakainom, ay makikita po natin yung paglakad nila ay hindi na po balanse. Kaya sinabi ko po na at sasabihin ko ulit na ang alak talaga should be classified as a medical poison because ang alak ay pumapatay ng laman ng katawan po natin. Okay? At syempre, normally, meron po tayong tinatawag natin na social inhibition center sa brain dito sa parasagittal area. Yung social inhibition center, yun po ang nag-inhibit sa atin yung mga hindi dapat natin gawin sa publiko. Okay? Now, which is not socially acceptable. Like mag-iihi tayo sa tabi ng kalye. No? Hindi naman natin ginagawa yan pag hindi po tayo nakainom. Kaya alam po, pag nakainom po tayo, nadi-disinhibit yung social inhibitory center. Nagkakaroon po tayo ng social disinhibition. Kaya nakikita po natin sa mga lasing na hindi na po sila nahiya pag umihi sila sa tabi ng kalye. Ganunin po mangyari sa kanilang pagiging sexually aggressive. Nawawala na po yung inhibitions sa kanilang makikipag-sex. Kaya po umiinit lalo. No? Lalo sa umpisa pa lamang. Nawawala na yung kanilang inhibition sa desire for sex. Kaya pumutok ang kanilang sexual urge. Kaya kahit sino-sino lang makikipagtalik pag nakainom po itong mga nakainom. Maraming salamat po.